Yung apat na taong minsang tinuring akong isang mabahong loser na parang joke lang. Ngayon ay nakaluhod silang humihingi na maging asawa nila ako. Pati na rin, kusang loob nilang binuksan ang kanilang hardin. Lahat ito ay dahil sa pagdating ng katapusan ng mundo. Nakabalot sa mundo ang isang kakaibang itim na ulap. Nagkaroon ng mutation ang mga hayop at halaman. At ako ay nagising sa isang walang hangganang sistema ng mga yaman. Bawat segundo, nakakakuha ako ng isang bote ng magandang tubig mula sa minero. Sa isang araw, nakapagpatuloy ako at kusang nahulog ang mahigit 80,000 bote. At kailangan lang ay makuha ang mga magagandang babae na tugma sa mga kinakailangan. Maaari rin akong unti-unting makapag-unlock ng iba't ibang yaman para sa kaligtasan. Sa pagkakataong ito, ako ay nasa balkonahe at ibinuhos ang isang bote ng tubig. Ang tagpong ito ay nakita ng magandang estudyante sa tapat. Siya ay 2 araw nang hindi nakainom ng tubig. Maari nang matukoy ang isang diyosa na tumutugma sa mga pamantayan ng sistema. Sinimulan ang pag-scan ng mga detalyadong impormasyon. Pangalan, Liuroxu. Ang kabuang markang nakuha ay umabot sa 75 puntos. Kapag tinanggap, makakakuha ng isang random na yaman. Sa pagkakita sa tagpong ito, ako ay medyo nagulat. Sa wakas, maaari na akong makapag-unlock ng bagong yaman. Alam mo, hindi sapat ang uminom lang ng tubig ng matagal. Gilin, ilang oras na akong walang ininom na tubig. Maaari mo bang ihagis sa akin ng kaunti para makainom ako? Babayaran kita. Paano kung 1,000? Si Liuroxu ay may bahagyang tuyo na labi. Ang mga mata niya ay kumikislap. Sa katapusan ng mundo, ang pera ay parang basura. Kung gusto mo ng tubig, pumunta ka sa male dorm. Basta't ipakita mo ang sapat na taos-pusong hangarin. Ang mga gwapong kaibigan ko ay libre na uminom ng tubig buhangin. Si Liuroxu ay biglang nainis at nagalit. Ano? Nagsasaya ka lang. Akala mo isang bote ng tubig ay sapat na para pahiran ang aking boses. Ano sa tingin mo ako? Paano niya hindi maintindihan ang ibig kong sabihin? Papayagan mong isang babae na pumunta sa male dorm mag-isa. Walang kailangan sabihin na diretsyo. Wala akong pakialam sa mayabang na school beauty sa kabila. Kumuha ako ng 3 bote ng mineral na tubig mula sa system space. Binuksan ko ang isang bote at umiinom ng maraming tubig. Ang natitirang kalahating bote ay direktang ibinuhos mula sa bintana. Ang tubig ay dumaloy mula sa balkonahe pababa. Nang makita ito, si Liuroxu ay biglang namangha. Paano mo maaring sayangin ang tubig na ganyan? Mas gugustuhin pang ibuhos kaysa bigyan ako ng inumin. May sakit ka ba? Tunay na naiinis si Liuroxu. Ano ba, hindi ka ba tunay na lalaki? Wala kang kaunting pagiging gentleman. Tandaan mo, nasa 666 akong dormitoryo. Kung gusto mong uminom, dumaan ka na lang dito. Kung hindi, ayos lang. Pagkatapos kong magsalita, agad kong isinara ang bintana. Kahit na gusto kong i-unlock ang bagong mga supply. Pero hindi ako maaaring mag-risk na pumunta sa dormitoryo ng mga babae. Alam mo, sa mga nakaraang araw may mga nahawaan. Ang mga halimaw ay kumakain ng tao sa paligid. Kaya't ang pagpapasok kay Liuroxu ay ang pinakamatuturang hakbang. Kung sakaling may mangyari sa kanya, hindi na ako makikialam. Uminom o mangyari na lang ang dapat mangyari. Si Liuroxu ay talagang nagdadabog sa kanyang mga paa. Ikaw, malaking baboy. Talagang walang modo na cute. Kung hindi ako sobrang nauuhaw, hindi siya makikipag-usap sa ganitong gwapo. Pero sa kasamaang palad, ako lang ang may tubig. Kaya naman sa isip ko ay nilalait ko siya. Habang nanginginig akong tinitingnan ang hamog sa ibaba. Sa mga nakaraang araw, hindi rin ako nagpapabaya. Kaya't sa grupo ng klase, patuloy akong nagpo-post ng mga litrato ng tubig buhangin. Kahit na may 7 bilyong tao sa Panzihua University. Pero mas mataas ang pamantayan ng sistema sa pagtanggap ng mga babae. Kaya kailangan kong gumamit ng tagadagat na paghuli ng karayom. Basta't sapat ang laki ng lambat, tiyak na makakahuli ako ng magagandang isda. Sa kabilang dako, pinahirapan si Liuroxu. Ang dahilan kung bakit hindi siya makapagdesisyon ay dahil may kaunting pag-asa pa siyang umiiral sa pagsagip. Sakaling pumayag siya na ipagpalit ang kanyang hardin para sa tubig. At biglang dumating ang rescue team, sayang naman. Pero ngayon, dahil sa kakulangan sa tubig, kahit mga ibon, hindi na siya makalabas. Sa panahong ito, siya ay walang katapusang tumawag para sa tulong. Sa telepono ngunit hindi siya tumanggap ng sagot. Pagkatapos ng isang malalim na pakikibaka sa kanyang isipan, si Liuroxu ay nagpasya pa ring pumunta sa dormitoryo ng mga lalaki. Dahil sa, mas mabuti na ito kaysa sa mamatay sa uhaw. Ang sakripisyo na ito ay tila hindi naman gaanong mahalaga. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay tanging yaong mga nakaranas lamang ang nakakaalam. Tigas ng ulo ni Yalin. Hindi ba niya maihagis ang isang bote ng tubig dito? Kailangan pa talagang pahikbiin ang prinsesa sa panganib. Si Liuroxu ay patuloy na nagmumura sa akin, habang isinasuot niya ang kanyang speed attack gear, at inilalagay ang natitirang ilang sako ng merienda. Lahat ito ay inilagay sa kanyang pink na backpack. Ito na lamang ang natitirang pagkain niya. Kung siya ay may tubig, maaari siyang makasurvive ng 3 o 4 pang araw. Ngunit kung walang tubig, talaga namang hindi siya makakayanan ng isang araw. At hindi nagtagal, nakatanggap ako ng mensahe ng tulong mula kay Liuroxu. May mga halimaw sa ibaba. Wanglin Jeje, pakiusap, tulungan mo ako. Nag-click ako sa isang video upang panoorin. Sa larawan, may makapal na itim na usok. May isang napakalaking nagbago na aso. Tumingin ang mga pulang mata nito. Kay Liuroxu na kumukuha ng video. Natakot si Liuroxu at napasigaw. Sa kabutihang palad, kinuha lang ng nagbago na aso.
ang isang sirang bangkay sa lupa. Lumiko ito at pumasok sa itim na usok upang mag-enjoy. Habang nag-iisip, hindi ko rin nakalimutang mag-message kay Liuroxu. Magpadala ng mensahe habang hindi ka pa inaatake ng aso. Agad na umakyat, huwag mag-aksaya ng oras. Huwag mong isipin na makakapunta akong sunduin ka. Pagkatapos, nagbukas ako ng ibang mga kahilingan sa kaibigan. Ang dumating ay si Chenzi na bagong gising sa kanyang kapangyarihan. Sinasalamin, sa katapusan ng mundo, bagamat 80% ng tao ay naging mga deformed na halimaw. Ngunit may ilan ding tao na sa di inaasahang pagkakataon. Nagising sa iba't ibang superpower. Kailangan ba ng kapatid ng proteksyon? Tapos lang, matagumpay akong nagputol ng isang nagbago na cactuses. Dapat alam mo ang aking lakas. Sa aking presensya, hindi ka na dapat mag-alala. May ibang tao nang akyat ng iyong mga gamit. Kahit na itong tao ay tawag ay kapatid. Pero nakita ko ang intensyon niya. Nakikita kong gusto niyang agawin ang aking mga gamit. Para malaman kung paano siya nagkaroon ng kapangyarihan. Direkta akong nagpakita ng 3 bote ng tubig. Mamaya, hahanapin kita para magkita. Pero kapatid, maaari mo bang ibahagi? Paano mo nakuha ang iyong kapangyarihan? Pagdating ng oras, paano kung magtulungan tayo laban sa kaaway? Siya rin ay nagpractice ng Tai Chi. Hindi ko rin ito matandaan ng mabuti. Basta't bigla na lang akong nagkaroon ng kapangyarihan. Hintayin kita, saka tayo mag-usap ng mas detalyado. Nakita ko ang kanyang ugali, agad kong tinanggal siya sa kaibigan. Huwag kang magpadala sa tawag niyang kapatid. Sa katunayan, siya ang pinakamabagsik sa pagnanakaw sa oras na yon. Noon, si Liuroxu ay sunod-sunod na nagpadala ng mga mensahe. Mukhang sobrang nag-aalala. Wanglin, saan ka sa dormitoryo? Bilisan mong mag-reply. Sumpa. Nag-reply ako agad at tumayo upang pumunta sa likod ng pinto. Kinuha ang walis bilang sandata at tahimik na nakikinig sa tunog sa labas ng pinto. Di nagtagal, may umusad na malinis na tunog ng mga hakbang sa pasilyo. Si Liuroxu ay sumandal sa pader at humihingal. Ang noo niya ay puno ng mga patak ng pawis. Siya na talagang kinakapos ng tubig. Pakiramdam niya ay parang nag-aapoy na ang kanyang lalamunan. Mabilis niyang natagpuan ang dormitoryo 666. Hindi na hinintay ang reaksyon ni Liuroxu. Isang kamay ang humila sa kanya papasok sa dormitoryo. At agad na pinandigan ang pinto ng dormitoryo. Huwag kang kumilos. Itinulak ko si Liuroxu ng mabigat sa pader. Isang kamay ang mahigpit na nagbigkis ng kanyang mga braso sa itaas ng ulo. Ang isa pang kamay ay patuloy na naghahanap ng kung ano sa kanyang katawan. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Nagulat si Liuroxu at kusa siyang nakipaglaban. Ngunit hindi ko siya pinansin at patuloy na naghanap. Mabilis kong nakuha ang isang nat na kutsilyo ng prutas. Talagang kailangan maging maingat sa katapusan ng mundo. Kahit naharapin lamang ang isang mahina. Huwag ding magpabaya sa pagbabantay ang isang babae. Ibigay mo sa akin ang bag. Patuloy kong pinipilit na kontrolin si Liuroxu. Tumungo sa pink na backpack sa likod niya. Ano ang plano mo? Si Liuroxu ay nagprotekta sa bag at ayaw itong ibigay. May laman ang bag niya ng mga snack na pinaghirapan niyang ipunin. Kung ito ay makukuha, hindi siya tatagal. Biglang nagalinlangan si Liuroxu. Kung alam lang niya, hindi siya dapat nandito. Kahit na pumunta siya, dapat ay itinago ang mga snack. Paano niya naman naisipang dalhin ang mga pagkain? Lahat ay daladala niya. Umaasa ba siyang sa ganitong sitwasyon? Wala silang masyadong ugnayan sa araw-araw. Ang mga lalaki ay poprotekta sa kanya. Kung talagang mayroong ganitong kabaitan, imposible na gamitin ang tubig para banta siya. Habang iniisip niya, lalo siyang natatakot at nagagalit. Wala akong pakialam kahit pa siya ay magpumiglas. Pinasukang kinuha ang bag. Ibinuhos lahat ng laman nito. Kaunti lamang ang mga simpleng snack at ilang pampaganda. Nang matiyak kong walang matulis na armas, saka ko lang siya binitiwan. Siraulong tao. Peste ng bakla. Nang binitiwan ko siya, ang galit na si Liuroxu ay nagwagayway ng kamay at pinalo ako. Agad akong umatras habang iniiwasan ang slap. Balik ang kamay ko at nakapagbigay din ng slap. Kasabay ng isang malinis na tunog ng slap. Ang kalahating pisngi ni Liuroxu ay agad na namula. Mainit na sakit. Siya ay hindi makapaniwala na nakatitig sa akin. Huwag kalimutan kung bakit ka narito. Ano bang pinapakita mo sa akin? Gusto mo pang batuhin ako? Kung ayaw mo, umalis ka na. Ayoko nang matanggap na walang utang na loob. Ang tono ko ay sobrang malamig. Wala akong ibinigay na kahit anong paggalang sa kanya. Nang masabi ko ito, hindi ko na siya hinintay na makabawi. Diretsong pinagsama siya at ang mga snacks at tinanggal siya sa pinto. Kung ayaw ni Liuroxu, hindi ko na pipilitin. Kung hindi, iwan akong may nakabiting bomba sa tabi. Hindi ako makatulog ng maayos sa gabi. Tumingin si Liuroxu sa madilim na pasilyo. Ang kanyang galit ay biglang nawala. Nagising din ang kanyang isipan. Agad niyang pinagdaklot ang pinto. Lin, buksan mo na ang pinto. Sa mga oras na ito, saan siya pupunta na itinaboy? Nakakabalik pa siya sa dormitoryo ng mga babae. Kung makikita niya muli ang mutasyong aso na kumakain ng tao, takot akong hindi niya alam kung paano siya tatakas. Wanglin, kuya, buksan mo ang pinto. Hindi ko na ulit magagawa ito, nagkamali ako. Nakikiusap ako, buksan mo na ang pinto at papasukin mo ako. Ang boses ni Liuroxu ay nagsimula ng magpagpag. Tumingin sa madilim na pasilyo. Nararamdaman niya na sa kadiliman, mayroong halimaw na nakatingin sa kanya. Nakakunot ang aking noo at malamig na sinabi sa labas ng pinto. Huwag kang maingay. Kung ayaw mong makipagkompromiso, umalis ka na lang.
Kung sumigaw ka, dadalhin mo ang halimaw dito. Ikaw ang magiging unang sakripisyo. Sa narinig na ito, lalo pang natakot si Liu Roxu. Ang mga boses ng pagmamakaawa ay lumakas ng kaunti. Basta't buksan mo ang pinto, handa akong gawin ang anumang gusto mo. Alam ko talagang nagkamali ako. Sa sandaling ito, sa wakas ay naintindihan ni Liu Roxu. Sa katapusan ng mundo, walang sinuman ang magpapalambing sa sarili. Kung patuloy siyang magpapakita ng napakataas na ugali, talagang maaalis siya ng walang awa at siya ang unang tatanggap ng kaparusahan. Sa mismong sandaling natatakot si Liu Roxu at malapit ng mag-collapse, binuksan ko ang pinto at hinila siya papasok sa dorm. Nakatingin habang nakayakap sa kanyang mga tuhod na nakaupo sa sahig na umiiyak si Liu Roxu. Wala akong intensyon na magbigay ng kahit kaunting aliw. Kung hindi mo kayang lampasan kahit ang ganitong pagsubok, tiyak na hindi siya tatagal sa buhay. Ito na ang katapusan. At ang dahilan kung bakit umiiyak si Liu Roxu, hindi lamang dahil pinagsampal ko siya, o dahil itinaboy siya palabas ng pinto, kundi dahil nakita niyang ang isang buhay na tao, na dinadala ng halimaw. Tumingin ako sa kanya na may mga mata na namumugto sa pag-iyak. Si Liu Roxu ay bahagyang nasiyahan. Kaya't basta't inihagis ko ang isang bote ng mineral na tubig. Sa sandaling ito, sobrang nauuhaw si Liu Roxu. Nang makita ito, di na niya inisip ang kanyang magandang imahe. Agad niyang binuksan ang takip ng bote at umpisang uminom. Talagang hindi nakakapagtaka na siya ay tinatawag na pinakamagandang babae sa wika. Ang pinakaseksing magandang babae. Mataas siya na mahigit sa 1 metro at 7, at may perpektong proporsyon ng katawan. Hindi maiiwasan na mapangiti. Kakabukas lang ni Liu Roxu ng isang malaking bote ng mineral na tubig. Napansin niya ang aking walang kapigil-pigil na titig. Nagkaroon din siya ng kaunting pamumula sa kanyang mukha. Kahit na ang lalaking nasa harapan niya ay hindi gwapo. Ang kanyang background sa pamilya ay karaniwan din. Ngunit sa katapusan ng mundo, ang lakas ang pangunahing salik para sa kaligtasan. Batay sa lakas ng kanyang slap sa sarili kanina. Sapat ito upang maprotektahan ang sarili sa apokaliptik na mundo. Habang iniisip ito ni Liu Roxu, siya ay nagpasya. Aktibong lumapit siya sa akin. Sa sandaling ito, mabigat ang kanyang paghinga. Ang kanyang tibok ng puso ay hindi maikakailan na bumilis. Pero agad akong huminto. Mag-toothbrush ka muna at maligo. Parang may kakaibang lasa. Napakabigla ni Liu Roxu at naginit ang kanyang mukha. Hindi niya akalain na siya ay hindi nagustuhan. Pero agad niyang napansin na may mali. Ngayon, 2 bote na lang ng tubig ang natitira. Kailangan ba nating tipirin ito? Okay lang, mag-toothbrush ka at maligo, sapat ang tubig. Habang sinasabi ko ito, itinaas ko ang aking kamay. Bigla ang lumitaw ang 2 toneladang mineral na tubig. Ito ay kapangyarihang sobrang. Si Liu Roxu halos ma-shock ng todo, parang sunog sa labas at lutong-luto sa loob. Halos katulad ng iyong pananaw. Ang aking kapangyarihan ay makagawa ng pagkain at tubig. Kaya't kailangan mo lang sumunod. Sa hinaharap, hindi ka na mag-aalala tungkol sa pagkain at inumin. Sinabi ko ito matapos mapag-isipan ng mabuti. Sa tingin ko, kailangan kong ipakita ang aking kakayahan. Upang ang mayabang na si Liu Roxu ay mas mapaamo. Ang galing, mayroon pang ganitong kapangyarihan. Habang nagulat si Liu Roxu, may mga mata siyang. Hindi ko mapigilan ang magngiti. Kahit na hindi pa rin gwapo ang batang lalaki. Pero bakit parang lalo siyang gumaganda sa paningin? Dapat mong maunawaan kung gaano kahalaga ang aking superpower. Kaya huwag makapagsabi sa sinuman ng walang pahintulot ko. Naiintindihan mo ba? Kung mamatay ako, hindi ka rin makakapagpatuloy. Ang tono ko ay malamig at ang mga mata ko ay matalas. Nang marinig ito, seryosong tumango si Liu Roxu. Hindi siya bobo. Kung hindi siya makakapasa sa sikat na universidad na ito. Kaya, pupunta na ako para magsipilyo at maligo. Habang sinasabi ito, kumuha siya ng ilang bote na may bahagyang pamumula sa kanyang mukha. Naglakad siya patungo sa banyo kasama ang isang kahon ng mineral na tubig. Matagumpay na natukoy ng sistema na nagmasid siya ng isang diyosa. Naunlock ang random na mga supply, bagong lutong inihaw na manok. Inihaw na manok bawat segundo, 1-0. Na isa lokal na sa sistemang espasyo. Nang marinig ang gantimpala mula sa sistema, nagniningning ang kanyang mga mata. Ngayon mayroon na tayong makakain. At higit pa ron, masarap ang amoy karne na parang bagong luto. Ang mahalaga ay ang oras sa sistemang espasyo. At ang espasyo ay nakatigil. Ibig sabihin, hindi na kailangang mag-alala. Tungkol sa problema ng pagkaagnas ng pagkain. Sa loob ng espasyo, sandali pa lamang. Mayroong mga dosenang inihaw na manok. At patuloy pa itong dumarami. Nakita ko ito at agad kong itinulak si Liu Roxu. Direkta kong kinuha ang isang inihaw na manok at handa ng kumain. Kakagaling ko lamang sa isang matinding laban kay Xiao Chunan. Panahon na upang bigyan ang sarili ng gantimpala. Inilagay ko ang inihaw na manok sa mesa. Agad na kumalat ang isang masarap na amoy sa buong dorm. Si Liu Roxu na tila natutulog ay hindi nakatanggi at pumikit. Nang makita ang buong inihaw na manok na ginintuang ginto, hindi nakapagpigil at nilunok ang laway. Ito na ba ang superpower ni Wang Lin? Napaka-astig. Kumagat ako sa isang piraso na naglalabas ng init. Napaan ang manok at iniabot kay Liu Roxu. Agad siyang umupo. Mas masarap pa ang lasa nito kaysa sa 5 bituin na hotel. Si Liu Roxu ay dahan-dahang umunguya ng karne ng manok at hindi makapagpigil na humanga. Tungkol naman sa kung bakit isang paa ng manok lamang ang ibinigay kay Liu Roxu. Hindi ito dahil sa pagiging kuripot, kundi dahil alam kong mabuti na hindi dapat masyadong busog ang tao.
Lalo na kakaunti lang ang panahon na nahikayat si Liu Roxu. Kung ako ay magmamalabi sa pagkain at pag-inom para sa kanya, baka isipin ng babaeng ito na kakaiba na. Nang matapos kumain si Liu Roxu ng kanyang paan ng manok, nakatingin siya sa mga buto na hindi ko natapos kainin sa mesa. Kung gusto mo kumain, sige, kumain ka na. Sinususog ko ang mantika sa aking mga kamay gamit ang mineral na tubig at sinabi ko. Nakakuha siya ng utos. Agad na lumapit si Liu Roxu at nagsimulang hanapin ang mga buto. Kinuha niya ang mga buto na hindi natapos ng tuka at sinimulan itong nguyain. Kailangan kong sabihin na marami pang laman ang natitira dito. Kahit na napakasarap ng pakiramdam kapag busog ka na. Pero ang hamog sa labas ay tumaas ng kaunti sa oras na ito. Nagdulot ito sa akin ng isang pakiramdam ng pangangailangan. Upang makaligtas, kailangan kong i-unlock ang ilang mga armas. Habang naiisip ito, kinuha ko ang aking telepono. Pinansin ko ang isa pang naaayon sa sistema. Na si Zhuaner, ang standard na babae. Ang maliit na green tea na ito ay mas mapanlikha kaysa kay Liu Roxu. Hindi madaling lokohin siya para lumapit. Pero basta't mawalan siya ng tubig at pagkain, tiyak na susuko siya. Sa mga sandaling iyon, muling lumabas ang kahilingan ng kaibigan. Ang dumating ay si Chen Zi na kasama sa bahay, si Zhan Hu. Siya ay nakatayo sa malayo sa rooftop ng ikapitong palapag. Habang hindi nakabantay si Chen Zi, lihim siyang kumuha ng litrato ng lokasyon. Umiling ng 3 bote ng mineral na tubig kapalit ng impormasyon tungkol sa pag-uudyok ng mga kakayahan. Isinasaalang-alang ang panganib ng mga mutated na hayop at halaman sa labas. Nagpasya kaming gamitin ang drone para sa pagpapalitan ng mga bagay. Pero sa totoo lang, hindi ako masyadong marunong sa drone na ito, kaya't nagpasya akong ibigay ang lahat sa tabi. Sa mayamang dalagang si Liu Roxu na may alam, ikaw ang mag-ooperate ng drone. Maghatid ng ilang bote ng mineral na tubig sa isang kaklase para sa isang trade. Pagkatapos kong sabihin yon, inabot ko ang remote sa Liu Roxu. Alam niya ang nangyayari at hindi na nagtanong pa. Agad niyang sinimulan ang pag-aayos ng kagamitan. Patuloy akong kumuha ng cellphone para magpadala ng mensahe kay Zhan Hu. Para hayaan siyang pumili ng lugar para sa trade. Nakaredy na ang drone. Pero ngayon 3 bote lang ng tubig ang meron ako. Kailangan mo munang patunayan sa akin na totoo ang sinasabi mo. Kung hindi ko maibibigay sa iyo ang tubig na pangkaligtasan ko. Mga 2 hanggang 3 minuto, tumugon na ang kabila. Ang paraan para makakuha ng kapangyarihan ay kumain ng isang bagay. Tungkol sa kung anong bagay ang dapat kainin. Hindi ko pa maaasahang sabihin sa iyo ngayon. Maliban na lang kung ipapakita mo muna sa akin ang tubig. Nang makita ito, umiti ako at tumugon. Yung sinasabi mong bagay, mahirap hanapin, di ba? Kung hindi, matagal ka na sanang nakakain ng sarili mo. At hindi mo naman ito mahahanap para makipag-trade sa akin. Si Zhan Hu ay hindi rin tumuto. Tama ka, pero maaasahan mong hindi kita niloko. Ang impormasyon ko ay talagang may mataas na halaga ngayon. Napakataas, kahit ang opisyal ay hindi pa inihayag ito. Kaya pwede mong dalhin ito at makipagpalitan ng mga materyales sa iba. Maaari ka ring makipagpalitan ng mga materyales sa ibang tao. Siguradong hindi ka mawawalan. Kumain ng isang bagay para makakuha ng espesyal na kapangyarihan. Nakakunot ang aking noo. Ano kaya ang bagay na yon? Agad na pinamamahalaan ni Liu Roxu ang drone. Lumapit siya na may dalang 3 bote ng tubig. Napansin din ng tigre ng sports na may kaalaman siya sa sitwasyon. Isang makulay na prutas iyon. Lumalaki sa mga halaman na hindi nagbago. Kumain si Chen Zi ng ganoong prutas. Pagkatapos ng ilang segundo, bigla siyang nagkaroon ng kakayahang umulan ng kulog. Pinagmamasdan ang impormasyon, tumango ako. Sana't hindi mo ako niloko. Kung hindi, sasabihin ko kay Chen Zi ang tungkol sa ating pakikipagpalitan. Naniniwala akong hindi niya na rin ito itatago. Isang kaibigan na nagkanulo sa kanya. Matapos sabihin yon, pinababa ko kay Liu Roxu ang drone. Tungkol sa drone, kung maaari itong maibalik, ibalik ito. Kung hindi ito maibalik, ayos lang. Bago pa man lumapag ang drone, ang tigre na uhaw ay agad na hinablot ang bote ng tubig. At nang buksan niya ang isang bote, at nagsimula siyang uminom ng malakas. Nakita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Liu Roxu na humanga. Maaaring ito na ang araw-araw na buhay ng karamihan sa mga nakaligtas. Nang maisip ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kasiyahan sa kanyang puso. Basta sumama ka sa akin, hindi ka na kailangang mag-alala sa pagkain at inumin. At sa oras na ito, biglang may umabot mula sa itim na ulap. Nang ilang matitigas na baging, iniangkla nito ang buong katawan ni Zhan Hu. Tulungan mo ako. Habang higit na lumalaban si Zhan Hu, lalong humihigpit ang mga baging. Sa lalong madaling panahon, nagsimula ng maging kulay lila ang kanyang balat. Ang kanyang mukha ay namumula at hirap sa paghinga. Nang ang kanyang dugo ay unang tumulo sa mga baging. Sa wakas, direktang inabsorb ito. Sa isang iglap, naubos ito. Sa mga sigaw ni Zhan Hu, unti-unting piniga ng mga baging ang kanyang buong katawan. Iba't ibang kulay ng likido at buto ay sumabog sa paligid. Nang marinig ang mga sigaw na tila nahahati ang puso, biglang may lumabas na ilang tao mula sa yirin. Ang nangunguna ay si Chen Zi. Nang makita ang mga pirapirasong pusa sa sahig, nagbago ang kulay ng mukha ng ilang tao. Walang anumang pagdududa, agad silang bumalik. Papasok sa yirin at isinara ang pintuan. Sa pamamagitan ng aerial shot ng drone. Nang makita ang madugong eksena, kami nahilo. Halos masuka ako sa natirang manok mula sa nakaraang gabi. Ngunit nang makita si Chen Zi na lumabas, bigla akong naginit ang ulo. Alam kong mayroong ganitong
Nakakatakot na mga nabagong halaman sa labas ng ngilin. At nagtatangkang lokohin ang sarili na pumunta. At sinasabi pang protektahan ang sarili. Huwag mong hayaang masagip ko ang pagkakataong ito, kundi masisira ka. Pero pagkasabi ko pa lang ng mga salitang yon, isang higanting ibon ang nahulog mula sa langit. Isang hampas ng mga kuko nito ay nagwasak sa drone. Mukhang kahit ang mga ibon sa langit ay nagiging abnormal. Pinigilan ko ang komplikadong emosyon sa aking puso. Muling tumingin sa pag-uusap kasama si Zanhyu. Makukulay na prutas na tumutubo sa mga halaman na hindi nagbago. Binuksan ko ang software at sinubukang maghanap ng kaugnay na impormasyon. Sa oras na ito, isang video ang biglang lumabas. Mga pamilya, nagising na ako sa superpower. Simula ngayon, hindi na ako kakain ng baka. Sa video, isang teenager na may edad 15 o 16 ang itinaas ang kanyang kamay. Ang maraming piraso ng bakal sa paligid niya ay lahat nakabitin sa hangin. Pagkatapos, muling inalog niya ang kanyang kamay. Lahat ng mga piraso ng bakal ay lumipad palabas. Matigas na tumusok sa pader. Kung ito ay tumusok sa katawan ng tao, tiyak na magkakaroon ng malubhang pinsala. Parang mas malakas ang kakayahan ni Magneto kumpara sa kuryente ni Chenzi. Sa gitna ng aking pagkabigla, ipinagpatuloy ko ang pagtingin sa ibang mga video. Ngunit kakaunti lamang ang mga taong ganito ang kapangyarihan. Hindi marami ang nagpapakita ng superpowers. Tungkol sa mga makukulay na prutas na ito, ang mga keyword ay talagang hindi mahahanap. Hindi ko alam kung sadyang pinigilan ito ng platform. Sa ngayon, kailangan kong lumipat ng kwarto. Ang dati kong sarili ay masyadong nainosente at hindi maingat. Ayusin mo ang mga bagay mo, Liuroxu. Magpalit tayo ng kwarto. Kapag naayos na ang mga bagay, dadalhin ko si Liuroxu. Dumating si Xu sa 610 dormitoryo na malapit sa 666. Ang 610 dormitoryo ay nasa pagitan ng 3 dormitoryo. Dito ay tamangiwa sa mga dormitoryong maaaring may tao. Malapit ito sa 2 dormitoryo at sa hagdang bakal. Kung may panganib, madaling makakalagpas sa ikalawang palapag. Nagsasalakot ako ng pinto ngayon. Natagpuan ko ang pinto ng 601 sa dulo ng pasilyo. Ang pintuan ng dormitoryo ay biglang bumukas. Nang makita ito, agad akong humawak ng prutas na kutsilyo at tumingin sa bukas na pinto. Huwag kang magalit, kaklase. Tao ako. Lumabas ang isang lalaki na may suot na salamin. Mayroon bang problema? Patuloy akong nagbabantay habang hawak ko ang kutsilyo. Kahit na nakatira kami sa parehong palapag, hindi ko kilala ang lalaking ito. Ganito ang mga kaklase. May tubig ka ba dyan? Maaari kitang bigyan ng pagkain kapalit. Kung hindi ubos na ang tubig ng lalaki, ayaw din niyang sumugal na makipag-usap sa estrangherong kaklase. Sa ganitong sitwasyon, ang mga tao ay maaaring mas mapanganib kaysa sa mga halimaw. Nagmamasid ako ng maingat sa pinto ng 601 na silid-aralan. Ikaw lang ba ang nandito sa silid-aralan na ito? Ako lang at wala rin akong armas. Huwag kayong mag-alala. Kahit maraming lalaki ang nanonood ng mga kwentong katapusan ng mundo. Marami, pero malinaw na wala silang natutunan na totoo. Sa isang pangungusap, nalantad ang kanyang tunay na kulay. Kung medyo madilim ang aking pag-iisip, sapat na yon upang pilitin siyang sumuko ng pagkain. Pati na rin siyang madala. Sa mga sandaling iyon, biglang may lumabas mula sa pinto ng 603, isang blonde na kasing taas ko. Magkakyat barkada ba kayo? Kakabigay lang sa akin ang inyong usapan. Kaya't naglakas loob akong lumabas. Wala kaming nagbukas ng bibig ng lalaki na may salamin. Sa ganitong sitwasyon, sino ang maniniwala sa isang estranghero? Pero pagkatapos ng ilang awkward na sandali, sobrang uhaw na ako. Ang lalaki na may salamin ay nagtanong sa blonde. Uy, may tubig ka ba? Gusto kong makipagpalitan ng kaunting tubig para sa pagkain. Kumpara sa akin na may dalang kutsilyo at posibleng magalit anumang oras. Mas gusto niyang makipagkalakalan sa blonde na walang armas. Naubos na rin ang tubig ko. Kaya nais kong makipagtulungan sa inyo upang umalis ng dormitoryo. Si Yellow Hair ay nanggugulo sa kanyang ulo at nahihiyang nagsabi. Sa oras na ito, napansin din nila si Liuroxu sa likuran ko. Walang magagawa, masyadong kakit-takit ng katawan niya sa mga mata ng mga lalaki. Natural kong napansin ang mga tingin ng dalawa. Nagtimbang-timbang ako sa aking isipan. Sa huli, pumayag din ako sa kahilingan ng lalaking may salamin. Hanggang hindi pa tayo umaabot sa sukdulan, sigurado akong hindi posible na makipagsanib sa estudyanteng Yellow Hair. Nang maisip ko ito, tumingin ako sa lalaking may salamin. Ang girlfriend ko at ako ay wala na ring masyadong tubig. 1 kalahating bote na lang ang natitira. Pero maaari kitang bigyan ng kalahating bote. Sige, salamat, kuya. Ang lalaking may salamin ay masayang tumango ng tumango. Uminom ng dahan-dahan sa kalahating bote ng tubig. Dagdag pa, sa sarili kong mga resources, kayang makayanan ito ng ilang araw. Pagkatapos sabihin ito, hinila ko si Liuroxu. Pumasok si Roxu sa dormitoryo ng lalaking may salamin. Si Yellow Hair ay marunong talagang magbigay daan. Tumingin lamang sa mataas na likod ni Liuroxu. Hindi niya mapigilan ang pagdila ng kanyang labi sa kanyang mga mata. Nagtago rin ito ng kaunting lambat. Pagsuot sa dormitoryo, isang kakaibang amoy ang humampas sa akin. Hindi na iwasan ni Liuroxu na takpan ang kanyang ilong gamit ang kamay. Sa isip niya, nagmumura siya, ang baho naman. Baka may nagdumi sa dormitoryo. Hindi ako umimik. Dahil sa unang tingin, nahulog ako sa bintana. Ng ilang mga nakatanim na paso. Hindi ko alam kung anong mga halaman iyon. Basta ang mga bulaklak na namumulaklak ay napakaganda. At isa sa mga bulaklak sa gitna nito,
ay may isang makulay na prutas. Palihim kong inalis ang aking tingin at nagkunwaring tinitingnan ang dormitoryo. Hindi ko na ipakita ang aking pinaghalong damdamin. Anong pagkain ang ipapalit mo? Inilabas ng lalaking may salamin ang lahat ng kanyang inventaryo. Ipinatong sa kama para sa akin na pumili. Narito ako, may sarili akong mainit na hotpot. At iba't ibang lasa ng instant noodles at tinapay. Tignan mo, anong kailangan mo? Nagkunwari akong namimili habang hindi ko namamalaya na sinabi ko. O nga pala kaibigan, magaganda ang mga halamang ito na mayroon ka. Pwede bang ibigay mo sa akin ang dalawa? Mas gusto ng girlfriend ko ang mga halaman. Sure, walang problema. Sa totoo lang, sila naman talaga ang alaga ng roommate ko. Siguro ayaw na niya nito. Hindi naisip ng matagal ng lalaking may salamin. Malugod niya akong pinayagan na pumili. Si Liuroxu ay naguguluhan. Hindi ko alam kung bakit ko biglang sinabi ito. Pero mabilis ang isip niya. Alam niyang ako talaga ang gustong magkaroon ng mga halaman. Kaya naman pumayag siya at lumapit para piliin ito. Pumili si Liuroxu ng dalawang halamang namumulaklak. Nang bumalik siya, nakita niyang bahagya akong tumango. Alam niyang tama ang napili niya. Pumili ako ng isang pakete ng noodles. Kuya, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Tawag niya sa akin ay kuya. Maliwanag na mataas ang kanyang simpatsya sa akin. Matapos lahat, ako ang nagbigay sa kanya ng tubig na nagligtas sa kanya. Sa narinig ko, hindi na ako nagdagdag ng kung anuman. Diretso kaming lumingon at umalis kasamang si Liuroxu. Pagbalik sa dormitoryo 601 upang maalis si Liuroxu sa paligid. Tinawag ko siya upang pumunta sa dati niyang kwarto at kumuha ng kumot. Pagkatapos, agad akong lumapit sa mga pot ng halaman. Pinagmasdan ko ito ng mabuti sa loob ng ilang sandali. Tiniyak kong wala sa dalawang halaman ang nagbago. Pagkatapos, inalis ko ang prutas mula sa gitna ng bulaklak. Ang makulay na maliit na prutas ay nasa aking kamay. Nakaramdam ako ng kaunting lamig na kumakalat mula sa aking daliri papasok sa aking katawan. Totoong hindi ito madaling usapan. Ang kasalukuyang sitwasyon ay labis na nangangailangan ng lakas. Ang mga walang lakas ay nagiging kasangkapan lamang. Para sa iba na nag-iipon ng pagkain. Naalala ko ang kahiyahiyang tingin ng bumulag ng buhok. Nagpasya pa rin akong sumugal. Sa kabila ng iba't ibang pag-iisip, sa wakas ay kinain ko ang prutas. Piping tigre, huwag mo akong lokohin. Kung hindi, gagawa ako ng bilog at susumpain kita pauwi sa 18 antas ng impyerno. Ang makulay na prutas ay natunaw sa bibig ko. Kahit anong lasa ay hindi ko natikman. Kaagad kong naramdaman na mainit ang aking katawan. Para bang may kakaibang enerhiya na patuloy na dumadaloy sa aking katawan. Ang dati mahina kong katawan ay puno ng sigla. Pagkalipas ng ilang dekada, ang buong katawan ko ay nanginginig ang mga kalamnan at buto. Pagkatapos ay bumukas ang mga pores. Isang patong ng madilaw-dilaw na pulang dumi na parang langis ang umagos. Hindi ko alam kung kailan, pero bigla na lang akong nagkaroon ng 18 na pirasong eggs. At ang buong katawan ko ay puno rin ng lakas. Pakiramdam ko ay kaya kong basagin ang pader sa isang suntok. Tumingin muli sa salamin isa. Napansin kong kahit maraming dumi sa aking mukha. Ngunit nang alisin ang dumi, ang dating ordinaryong mga tampok ng mukha ay naging mas makabango at maaaring ituring na gwapo. Ding! Nakita na ang host ay may sapat na lakas ng pag-atake. Ang personal na panel ay naisaaktibo. Maaaring tingnan ng host sa kanyang sariling paraan. Host Wang Lin, edad 20, lakas ng pag-atake 1-0. Na-unlock na mga materyales, Kuya Mastro na mineral na tubig. Sangguniang inihaw na manok. Nakuha na ang kakayahang evolusyon ng katawan D1. Tila ito ay isang kakayahan na may kinalaman sa katawan. Kahit na hindi ito kasing astig ng kakayahang kidlat ni Chenzi. Ngunit nararamdaman ko na ang aking lakas ay tiyak. Hindi ito higit sa kakayahang bumiyak ng lata ng inumin gamit ang kidlat. At pagkatapos ay dahan-dahan kong inangat ang kamao na may 5 sentimetro. At ang tabla ng kama ay nahati sa 4 sa isang iglap. Sa oras na ako'y nagulat, bumalik si Liuroxu. Tumingin siya sa akin na may walang kamalay-malay na mukha. Paano ka naging mas mataas at mas gwapo ng kaunti? Anong iniisip mo? Halika na at imasahe mo ang likod ko. Habang may dalang damit, pumasok ako sa banyo at tumawag. Hindi ko rin ipinaliwanag kay Liuroxu ang tungkol sa kakayahan. Nandito na. Namula ang pisngi ni Liuroxu at medyo nahihiya. Ngunit umusad siya ng may hawak na tuwalya. Matapos ang lahat, naglaro na kami dati ng billiards. Nang tanggalin niya ang dumi sa aking katawan. Muli siyang nahulog sa pagkakatigatig na may labas na sunog at loob na malambot. Ang dati kong payat na katawan ay nagkaroon na ng ebis. At mas gumanda pa ako, talagang nakakatakam. Ang ganda ng katawan ko. Habang pinapahiran niya ako ng likod, lalong namumula ang mukha ni Liuroxu. Mas namumula siya pero mas excited din. Si Brother Yulin ay naging mas gwapo at mas malakas sa wakas. Pero ang talagang nag-enjoy ay sarili ko pa rin, di ba? Ako naman ay mabilis na nag-aproba ng friend request gamit ang cellphone ko. Pagkatapos, sunod-sunod kong kinopya at ipinadala ang isang mensahe. Para sa mga litrato, basta pumasa sa pamantayan, libre ang pagkain at inumin. Kahit na ang pakiramdam ng ebolusyon ng katawan ay nagbibigay ng seguridad. Pero kailangan pa rin ng mga hot weapon para sa proteksyon. Ang pag-usapan nito, bigla akong humarap kay Liuroxu at nagtanong. Naalala ko na mayroon kang ilang kaibigan na magaganda rin. Ayos naman pero hindi sila kasing ganda ko. Napansin ni Liuroxu na may kakaiba. Kaya't makipag-ugnayan ka sa mga magaganda mong kaibigan.
Tanungin mo kung kailangan ba nila ng pagkain at tubig. Mayroon akong kaunting alaala na may ilang si Ryuroksu. Ang mga kaibigan ay may magandang anyo at katawan. Isa sa kanila ay mas maganda pa kay Ryuroksu. Sige, magtatanong ako. Si Ryuroksu ay tila nag-aalangan. Ayaw niyang ibahagi ang pagkain sa iba. At lalo na, ayaw niyang ibahagi ang Q-steak sa ibang babae. Pero si Ryuroksu ay hindi makatanggi sa akin. Kaya habang nagme-message, lihim niyang minumura. May sarili na sila pero iniisip pa rin ang kanilang mga kaibigan. Isang laro ng billiards para sa tatlo, napaka-awkward naman. Matapos ang isang gabi ng masiglang laban, dumating na ang umaga ng ika-6 na araw ng katapusan. Ang mga tropang pang-rescue ay hindi pa rin dumarating. Ang kaayusan ng lipunan ay nagiging kakaiba. Sa ilalim ng mga pagsubok, malapit na itong bumagsak. Maraming mga nakaligtas ang nag-aaway para lang sa makakain. Sa mga sandaling ito, sa dormitoryo 610, pumunta ako sa social media ng isang tao na ang pangalan ay Jayang Nanyan. Nag-scroll ako ng ilang pahina at nakita ang larawan ng batang babae. Sa kanyang mukha, mayroong mature na aura. At saka, walang makikita na mga bakas ng iye sa mga litrato. Mabilis kong tinip kung ano ang isasagot sa kanya. May tubig at pagkain dito at ligtas ako. Bilisan mo, pumunta ka na sa akin. Nakatingin si Ryuroksu sa gilid at labis na nababahala. Nakikipag-chat ang boyfriend sa best friend. Pero kailangan pa rin niyang tumulong. Ito ba ay may tuturing na self-green? Totoo ba? Roksue, nasaan ka? Halos 2 araw na akong hindi kumakain. Nasa dormitoryo ng mga lalaki sa campus ang kaibigan ko at ako. Sa ngayon, ligtas dito, pumunta ka na sa akin. Habang nagre-reply ako sa mensahe, sinadyang kumuha ulit ng ilang litrato ng mineral water at inihaw na manok. Ipinadala ito sa babaeng ito. Medyo malayo ang dorm ng mga lalaki sa akin. Kung pupunta ako sa'yo, pwede bang dalhin ang 2 kaibigan? Lahat dito ay mga babae. Kung darating ka kasama ang boyfriend, natatakot akong mag-alala ang mga kaibigan ko. Nakita ni Ryuroksu ang mensaheng ipinadala ko. Hindi niya maiwasang makaramdam ng paghamak. Maliwanag na siya mismo ang nag-aalala, ngunit nagpapanggap na inosente. Nang sandaling iyon, napapatda si Jayang Nanyan. Lahat ng kaibigan ko ay mga babae. Paano ako magkakaroon ng boyfriend? Nag-aalala din ako na baka may masamang balak ang mga lalaki sa amin. Sa katunayan, sa katapusan ng mundo, walang batas na nagugat. Ryuroksu, bakit mo itinanong ang ganitong katanungan? Napatingala ako kay Ryuroksu. Mayroon bang maliit na lihim ang dalawa? O mga code na gaya nito? Anong ibig sabihin ng salitang ito? Si Jayang Nanyan ay isang light Yuri. Medyo hindi niya gusto ang mga lalaki. Kaya tiyak na hindi siya hahanap ng boyfriend. Ang tanong mo kanina ay nagpaisip sa kanya. Nagsimula na akong mag-type muli ng mga estratehiya. Alam ko naman ang iyong oryentasyon. Pero nababahala ang mga kaibigan ko na baka makasama ka sa mga lalaki. Kaya't nagtanong ako ng higit. Ngayon, dalhin mo sila dito. Dito ay napaka-secure. Si Jayang Nanyan at ang kanyang mga kaibigan ay biglang napasaya. Okay, mag-aayos kami at aalis na. Nakita ito, hindi ko napigilang umiti ng dahan-dahan. Matapos sagutin ni Ryuroksu si Jayang Nanyan, palaging may kaunting pagkakalumbay sa balita. Dahil sa labas ng dormitoryo, ay may isang nakamamatay na mutant na aso. Pero hindi ko na iniintindi ang mga yon, direkta akong sinasabi ang kondisyon ng gantimpala. Basta't makakontak ka ng isang kaibigan na darating. Bibigyan kita ng 2 inihaw na manok. Ngunit kinakailangan na ito ay isang perpektong kaibigang babae. Nang marinig ito, agad na lumiwanag ang mga mata ni Ryuroksu. Itinaboy ang mga alalahanin. Ang amoy ng inihaw na manok ay talagang masarap. Pero bawat beses, ang natitira na lang ang nakakain ko. Talagang hindi sapat at minsan ay hindi pa nakakabusog. Kung makakakuha ng isang kaibigan, makakapagpalit ng 2 masarap na inihaw na manok, tiyak na hindi ito lugi. Sa totoo lang, hindi ko rin matatanggi ang aking mga hinihingi. Bakit hindi mo ipaglaban ang kaunting benepisyo para sa iyong sarili? Isang oras pagkaraan sa madilim na pasilyo, 3 anyo ang nagsisiksikan. Sa mahina at nangingislap na liwanag ng cellphone, ay maingat na naglalakad. Dahil hindi ko pinayagan si Ryuroksu na sabihin ang eksaktong numero ng dormitoryo ni Jayang Nanyan, kaya't sila ay kasalukuyang nakikipag-ugnayan kay Ryuroksu. Habang naghahanap ng dormitoryo, lihim akong nagmasid, at natagpuan na isa sa kanila ay may timbang na higit sa 800 kilo. Pwede bang umangkop ito sa mga pamantayan ng sistema? Ngunit ang ibang 2 ay mukhang maganda. Lalo na ang isa sa kanila ay may perpektong katawan. Para bang isang hinog na peach. Nang matiyak kong walang kalalakihan na sumusunod, doon ko lang pinayagan si Ryuroksu na ipaalam sa kanila ang eksaktong lokasyon. Tumugon si Ryuroksu at nagsimulang ipadala ang mensahe kay Jayang Nanyan. Sabay, siya rin ay nananalangin sa kanyang isipan. Hindi ko pinansin si Jayang Nanyan. At sa huli, walang awa ko silang pinalayas. Matapos lahat, ayaw niyang makipaglaro sa 3 tao. At lalo na ayaw niyang ibahagi ang pagkain at tubig sa iba. Kahit na ang taong iyon ay matalik na kaibigan, hindi pwede. Matapos makatanggap ng mensahe si Jayang Nanyan, napansin niya rin na may mali. Ngunit ngayon, hindi na siya makapag-alala ng labis. Dahil pagkakabasag pa lang nila, may ilang lalaki nang sumunod. Buti na lang at nagtago sila sa ilalim ng madilim na usok. Kung mahuli sila ng mga lalaki, hindi matutukoy ang magiging kapalaran. Natagpuan ng 3 ang kwarto 610 sa pamamagitan ng numero ng dormitoryo. Ngunit kakaiba, ang pinto ay bahagyang nakabukas. At may isang matinding amoy ng karne na umaabot mula rito.
Ang tatlong babae ay kusang nalunok ang kanilang laway. Ang kanilang mga mata ay puno ng kasabikan. Nang panahong iyon, dahan-dahang itinulak ni Jiang Nanyan ang pinto na may pag-iingat. Nang makita ng mga kaibigan niya, saka siya nakahinga ng maluwag. Xiaoyan, welcome sa inyong pagsali. Si Liu Ruxu ay may ngiti sa kanyang mukha. Mainit niyang sinalubong sila. Sa oras na ang dalawang ito ay nagyakap ng puno ng sigla, ang katabi nilang matabang babae ay nagmimistulang nahiya at nagkunot ng noo. Bakit nandito pa ang isang nakakadiring lalaki? Ruxu, di ba sinabi mong ang mga kaibigan mo ay lahat babae? Anong sinabi mo? Nagkunot ako ng noo at tumitig ng malamig na tingin. Nagulat ang matabang babae. Sa hindi sinasadyang pag-atras siya ng isang hakbang. Pero nangisip niya na tatlo sila dito. Agad ay bumalik ang kanyang lakas ng loob. Nakatingin siya sa akin at sumigaw, ano ba? Sabi ko lang naman sa'yo ng kaunti. Ikaw, isang malaking lalaki, gusto mo pang makipag-away. Mga fam, sino ba ang makagets nito? Sino ang mag-aakalang hindi pa tapos magsalita ang matabang babae? Ang kamao ko ay tumama na sa kanyang bilog na mukha, kasabay ng isang malakas na tunog. Ang matabang babae ay bumagsak at lumipad palabas. Malakas siyang bumangga sa dingding na nagdulot ng sigaw ng sakit. Ang may dilaw na buhok at ang lalaking nakasalamin ay nagulat. Isang kamao at naitapon ng tao. Anong lakas ito? Paano mo basta nalang maaaring saktan ng tao? Si Jiang Nanyan ay hindi makapaniwala habang nakatingin sa akin. Ang nasa tabi na may edad na babae ay agad na tumakbo upang tingnan ang pinsala ng matabang babae. Nang makita na ang mukha ng matabang babae ay puno ng dugo at nawalan ng ulirat na, siya ay lalong nag-aalala at nakatungkod sa lupa, hindi alam ang gagawin. Bahagyang iniling ko ang aking kamao na walang masyadong ekspresyon. Kanina, medyo pinigilan ko ang aking lakas. Kung hindi, tiyak na kaya kong patumbahin ang taba nitong baboy sa isang suntok. Nasa katapusan na ng mundo at nandyan pa siya na may ganang makipaglabang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tawag na Punch King 77. Matagumpay na na-detect ang Diyosa na tumutugma sa mga pamantayan ng sistema. Nagsimula ng iskan ang mga detalye. Pangalan, Jiang Nanyan, edad, 20 taon, kabuuan. Marka, 76, bilang ng pag-charge, 0. Pagkatapos ng pagtanggap, maaaring ma-unlock ang isang random na material. Matagumpay na na-detect ang Diyosa na tumutugma sa mga pamantayan ng sistema. Pangalan, Zixini, edad, 29 taon, kabuuan. Marka, 77, bilang ng pag-charge, 0. Pagkatapos ng pagtanggap, maaaring ma-unlock ang isang random na material. Ang tagpong ito ay halos naghatid sa akin ng labis na saya. Kung lahat sila ay maitutuloy, magkakaroon tayo ng dalawang bagong item. Isang bagong material, talagang panalo na. Pero, sa hindi inaasahang pagkakataon, si Zixin ay sobrang galit na nakatitig sa akin at nagtatanong. Sobrang labis na ang ginagawa mo. Paano mo naman nagagawang makipagtangan ng ganyan sa isang babae? Kahit na siya ay medyo natatakot sa akin bilang isang marahas na tao. Pero matapang pa rin siyang nagsalita para sa kanyang estudyante. Sobra ako. Ang baboy na ito ay pumasok at sinabihan akong masama. Bakit hindi kita nakita na pinigilan ito? Hindi mo ba naiisip na sobra siya sa halip na ako na isang biktima ay sobra? Ako'y nagnisi. Ruxu, mayroon ka namang boyfriend, bakit hindi mo sinabi ng maaga? Nang mga sandaling iyon, hindi na nakatiis si Jiang Nanyan. At nagtanong siya kay Liu Ruxu. Napagtanto niyang naloko siya. At ang lalaking ito ay napakamasungit at marahas sa simula pa lang. Ito ay nagdulot sa kanya ng labis na takot. Ngunit si Liu Ruxu ay hindi nahihiya kahit kaunti. Sa halip, kinuha niya ang mineral na tubig at inihaw na manok. Nagbigay siya ng imbitasyon kay Jiang Nanyan. Xiaoyan, hindi ka ba gusto ng pagkain at tubig? Marami ang aking boyfriend dito. Basta't gusto mong manatili. Lahat ng kakainin at inumin mo sa hinaharap ay sagot ng boyfriend ko. Nang marinig ito, umiksi ang lalamunan ni Jiang Nanyan sa hindi niya sinasadyang. Nilunok ang kanyang laway. Ang likas na ugali ng kanyang katawan ay nagnanais na tumakbo papunta doon. Pero ang katinuan ay nagudyok sa kanya na magpigil. Nanyan, huwag kang magpaloko. Umalis na tayo. Agad na sumigaw si Zixin upang pigilan ito. Kahit na siya ay sobrang gutom at uhaw. Pero hindi siya kailanman magbebenta ng sarili para sa isang pagkain. Pero habang tumatagal si Jiang Nanyan sa pagtingin, lalong nagiging mahina ang kanyang determinasyon. Kahit na hindi niya gusto ang mga lalaki. Ang amoy ng manok ay talagang nakakagigil. Kung makakagat man lang ay sulit na. Kung 2 araw na ang nakalipas, mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa magpatalo. Pero ngayon, ang kanyang marangal na kaluluwa ay ganap na nabulok. Siya ay bumagsak. Pasensya na, Gurubay. Hindi na ako makagalaw. Pagkatapos sabihin nito, ang pisngi ni Jiang Nanyan ay bahagyang namula. Tumakbo siya papunta kay Liu Ruxu. Nais niyang uminom ng tubig at kumain ng karne. Pero hindi agad siya binigyan ni Liu Ruxu. Sa halip, tinanong siya ng may ngiti. Xiaoyan, dapat mong maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pag-inom nito. Ang bote ng tubig na ito ay may ibig sabihin, di ba? Naiintindihan ko. Tumingin si Jiang Nanyan sa akin sa tabi niya. Kahit na ang pakiramdam ng pagtataksil sa guro ay labis na nakakahiya sa kanya. Pero sa pinakamasama, isipin na lang na nakagat siya ng aso. Sa totoo lang, mukhang gwapo naman ang asong ito. Sige, kung naintindihan mo, kunin mo na at inumin. Aking mabuting kapatid na babae. Si Liu Ruxu na nakangiti ay iniabot kay Jiang Nanyan ang isang bote ng tubig. Para bang isang limos. Agad na kinuha ni Jiang Nanyan ang bote ng tubig.
Ang kamay na humihiwalay ng takip ng bote ay nanginginig. Pagkatapos ay mabilis siyang uminom ng tubig. Huwag kang mag-alala. Pagkasama mo ako, hindi kita papayagang magutom. Tumingin sa masunurin na si Jiang Nanyan. Tumango ako sa kasiyahan. At pagkatapos ay tumingin kay Baiqi na nagtutulong sa mabigat na baboy. Itong magandang guro. Kung gusto mo ring manatili, maaari kong garantiyahan ang iyong 3 pagkain sa isang araw. At pati na rin ang mga isyu ng seguridad. Ako, Siksini, kahit na nagugutom at nauuhaw, hindi ko maibenta ang sarili ko. Higit sa lahat, hindi ko iiwan ang aking estudyante. Tulad mo, mga walang hiya na lalaki. Sila ang pinaka hindi ko ginagalang sa buong buhay ko. Nang matapos siyang murahin, tumingin siya kay Jiang Nanyan. Nanyan, talagang ayaw mo bang sumama sa akin? Pasensya na, yan bye. Hindi ko kayang sumama sa'yo. Nahihiyang inilipat ni Jiang Nanyan ang kanyang ulo. Wala siyang lakas ng loob upang harapin ang mabigat na ekspresyon ni Baiqi. Sa katunayan, Siksini hindi lamang kanya. Ang guro pa ay ang kanyang kasintahan. Pero ang makakain ng maayos at makainom ang pinakamalaking kaligtasan. Haha, naiintindihan ko. Si Zixin ay ngumiti ng pagod at tila walang lakas. Ngunit hindi pa rin siya nakapagpahayag ng kahit anong sisisi kay Jiang Nanyan. Sa halip, tumulong siyang umalis kasama ang mabigat na baboy. Tiyak na hindi ko siya pinigilan. Sa madaling salita, meron na tayong nakuha ngayon. At si Jiang Nanyan sa Huwei ay mas maunawain kaysa kay Liu Roxu. Pagkatapos niyang ilok ang pinto ng dormitoryo, pinakawalan ko si Jiang Nanyan at itinuro ang pagkain sa mesa. Una muna tayong kumain. Kapag busog na tayo, saka tayo mag-aasikaso ng seryosong bagay. Si Jiang Nanyan ay namumula ang pisngi. Ang ganitong tuwirang salita ay labis na nagpahiya sa kanya. Sa isip ko, sa mga susunod na mangyayari, hindi ko maiwasang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi rin ako nagtipid sa gantimpala. Diretso kong ibinigay kay Liu Ruxui ang 2 inihaw na manok. Tanging ang pagsasagawa sa sinasabi ang makapagbibigay ng motibasyon sa mga nasasakupan para magtrabaho para sa kanilang sarili. Salamat, mahal. Masaya si Liu Ruxui at nilagok ako ng isang subo. At siya pa nga ay kakaibang tumawag ng mahal. Marahil nais niyang ipakita ang isang bagay sa harap ni Jiang Nanyan. Ang arena ng labanan ay tahimik na nagsimula. Saan mo kuha ang manok na yon kanina? Si Jiang Nanyan na may langis sa bibig ay nagulat na tumingin sa akin. Ito ang superpower ng ating mahal. Basta't susunod ka lang. Sa susunod, anuman ang gusto mong kainin, kayang gawin ng mahal. Nang mga sandaling iyon, inilabas ko mula sa espasyo ang ilang 10 bote ng mineral na tubig at sinabi kay Jiang Nanyan. Maganda rin na maligo ka ng maayos. Ayokong mapuno ng mantika. Ang galing ng superpower, kahit na nakakagawa pa ng mineral na tubig. Habang nagulat si Jiang Nanyan, sa loob-loob niya, lalo siyang naniwala sa naunang hinuha. Marahil ang lalaking ito ay talagang isang karakter sa nobela, na gaya ng mga karakter na nabuhay na muli. Pero mas mabuti ito, hindi na kailangang mag-alala na magugutom. Pwedeng matukoy na matagumpay na nakakuha ang host ng isang diyosa. Na-unlock ang bagong materyales na 54 na pistola, isang bawat segundo, nakaimbak na sa sistemang espasyo. Nang marinig ko ang abiso ng sistema, nagulat ako at agad na natuwa. Mainit na armas, ngayong talagang nakakatuwa na. Kapag may baril sa kamay, saan pa tayo hindi makakapunta? May naisip ako at kinuha ang isang pistola. Napansin kong bawat baril ay may 8 bala. Kapag naubos ang mga bala, maaari na agad palitan ito. Walang katapusang baril, hindi kailangang mag-alala tungkol sa mga bala. Kahit na hindi na kailangang palitan ang magazine. Kapag natapos na ito, basta itapon mo na lang. Ang eksenang ito ay muling nagpasabog kay Jiang Nanyan ng labis na gulat. Ang kapangyarihan ng taong ito ay tiyak na hindi lamang kasing simple ng paglikha ng pagkain. Mas lalo pang nakumpirma ni Jiang Nanyan ang kanyang hinala. Upang mabilis na malampasan ang relasyon nila Liu Roxui at sa akin, nagpasya si Jiang Nanyan na simulan ang lahat sa mga gusto ng mga lalaki. Bumaling siya at tumingin sa mga bakas na naiwan sa kanyang katawan. At sa biglang pagkamangha, ang kanyang mga pisngi ay bumula. Tiyak na ang taong ito ay mahilig sa magagandang babae. Kung si Liu Roxui ay nakapagpatangay sa kanyang puso, bakit hindi ko kayang makuha ang atensyon ng iba? Kaagad, isang anino ang pumasok sa kanyang isipan. Kahit na mas matanda na siguro, ang kanyang katawan at anyo ay hindi nahuhuli sa kanya. Sa katunayan, mas may pambuong babae pa siya. Sigurado akong magugustuhan ito ni Wang Lin. Paumanhin, Guru Bai. Si Aoyan, labis akong nagnanais na umunlad. Kinabukasan ng umaga, makikita sa katabing dormitoryong 666. Si Baiqi ay sobrang gutom na walang ibang galit. Talagang hindi posible na buhatin ang 800 libra na matabang babae. Dahil hindi nakakuha ng anumang paggamot, unti-unting nawawala ng hininga ang matabang babae. Si Baiqi, nang makita ang tanawin, ay umiyak na para bang bumuhos ang ulan. Ang iba't ibang komplikadong emosyon ay sa wakas nagdala sa kanya sa pagkasira. Guro, bakit ka umiiyak? Sino ang nangbuli sa'yo? Bigla, mula sa pintuan ay narinig ang pamilyar na boses. Si Jiang Nanyan ay may hawak na kalahating bote ng tubig at isang hita ng manok na pumasok. Malinaw na nais niyang makuha ang puso ng dating guro na ito, matapos ang humigit kumulang kalahating oras. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Jiang Nanyan sa kanya. Si Baiqi ay tila pinili na sumali sa dormitoryo 610. Ang dalawa ay bumalik sa dormitoryo 610. Ako at si Liu Roxu ay nakapagayos na at handa nang umalis.
Guro, hindi ka ba napakamataas ang prinsipyo? Hindi ba sinabing hindi magbabayad ng sarili? Bakit ka muli na parang aso na sumunod? Nakita ni Liu Roxu si Zixin na muling dinala pabalik. Nagsimula na siyang mangutya. Dahil naramdaman niya ang banta. Sa wakas, maganda ang katawan ng babaeng ito na may apelyidong Bai. At maganda rin ang relasyon niya kay Jiang Nanyan. Kung siya rin ay mananatili, mawawalan na ng katayuan sa malaking bahay. Ano ang sinasabi mo? Si Zixin ay namula ang mukha, nahihiya at galit. Pero wala siyang magawa upang tumutol. Liu Roxu, huwag ka namang masyadong lalampas. Siguro Zi ay nais lamang na alagaan ang kanyang mga estudyante. At hindi naman talaga siya gustong makipagtalo sa kanyang asawa. Tungkol naman sa pagdating ni Guro Zi ngayon, ito rin ay dahil nag-isip siya at handang magpakumbaba. Sige, kailangan na tayong umalis. Bilang pinakamalaking nakikinabang, nagpa siya na akong huminto. Ang dahilan kung bakit ko sinasadya na pahintulutan si Liu Roxu na manakot at humamak kay Zixin ay dahil nais kong magtagumpay sa pagkuha sa ganitong babae na may matinding pagmamalaki. Kailangan munang sirain ang kanyang pagmamalaki at tahasang insultuhin ang kanyang pagkatao. Ganito makakabuti ang pagtanggap. Kung hindi makatiis si Zixin sa pang-insulto, kung pipiliin niyang umalis, ayos lang sa akin. Hindi naman kami kulang sa kanya. Pero si Jiang Nanyan ang talagang humatak sa aking atensyon. Sa ilang salita, pinagsamantalahan na niya si Zixin at pinagsabihan pa si Liu Roxu. Nakita nilang tumigil na ang dalawa sa pagtatalo. Naisa nang ipaliwanag ni Zixin pero naipit lang sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sabihin na hindi siya handang sumuko. Pero mas takot siyang makaapekto sa magandang estudyante na si Jiang Nanyan. Asawa, may sumusunod sa atin. Lumapit si Jiang Nanyan at tahimik na nagpahayag. Nakita ko, ipasunod mo siya. Kung sakaling makatagpo ng panganib, pwede siyang gawin na panangga. Pagkatapos sabihin yon, hinaplos ko ang baril sa aking baywang at nagpatuloy sa pagbaba. Kahit walang baril, sapat na ang lakas ng katawan ko ngayon. Para labanan ang sumusunod na blonding lalaki. Dahil na yon ay ikapitong araw ng katapusan ng mundo. Ang kaisipan ng dilaw na buhok ay talagang nagbago na. Kung makukuha ang lalaking malapit, kaya't ang tatlong babaeng ito ay para na sa akin. Naiisip ko na nakakakilig ang eksena ng 4 na tao sa billiards. Ang orihinal kong plano ay bumalik sa nayon upang hanapin ang lola at nakababatang kapatid. Ngunit ang layo mula roon sa lungsod ay 70 hanggang 80 kilometro. Hindi praktikal na maglakad pabalik ng diretsyo. Kaya kailangan munang makahanap ng matutuluyan. Pagkatapos ay pag-aralan kung paano makauwi. Sa huli, nagpa siya ang ilang tao na pumunta sa mataas na klase na komunidad ni Jiang Nanyan. Lumabas sa gusali ng tuluyan. Nakita kong maraming na bagong-baging ang umabot hanggang ika-5 palapag. Kung mananatili sa lugar, mawawalan din ng daan. Nakita naming bumilis ang mga tao at patuloy na naglalakad. Sa panahong iyon, may mga sigaw ng tulong at hikbi ang naririnig mula sa madilim na ulap. Pati ang tunog ng mga billiards ay naririnig. Ang mundong ito ay talagang nagulo na. Biglang nakaramdam ng kaunting kasiyahan ang tatlong babae. Buti na lang nakahanap ako ng lalaking makakapagprotekta sa akin. Kung hindi, sila ay mga bida sa itim na ulap. Zixin ay mahigpit na nakakagat ng kanyang labi. Para bang nais niyang tulungan ang walang lakas na babae. Pero nakikita ang aking hitsura na tila wala akong pakialam. Siya ay muling pinigilan ang kanyang kakaunting pagkabait. Matapos ang mahigit 10 minuto, kami ay nakalabas sa paaralan na walang abala. Sa oras na yon, isang malaking mutadong orange na pusa ay lumitaw sa hindi kalayuan. Ito ay bumukas na may mga matutulis na ngipin. Naglabas ng mapanganib na tunog. Para bang ako'y tinitignan bilang isang biktima. Walang pag-aalinlangan, agad kong itinuro ang baril. Ang orange na pusa ay nagumpisa ng putok. Bang! 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 Pagkatapos ng 7 o 8 putok, ang mutadong orange na pusa ay bumagsak. Iba't ibang likido ang tumagas sa lupa. Ngunit nakakapagtaka na ang katabing mutadong. Ang halaman ay tila nagkaroon ng buhay. Agad itong lumapit sa malabong ng mga laman at dugo. Kung hindi ako nakatutok ng baril sa harap, matagal nang natakot ang tatlong babae at nagtakbuhan. Ngayon ay lubos na nilang nauunawaan ang panganib sa madilim na ulap. Wala nang kahit anong pag-aalinlangan, mahigpit silang sumunod sa akin. Pero pagkaraan ng ilang hakbang, bigla akong huminto bilang pinuno, at hinila ko si Liu Roxu na muntik nang mahulog sa hukay. Nang malaman namin sa kalsadang nasa ilalim namin, mayroong isang bitak na mahigit 10 metro ang lapad na walang katapusan. Isang madilim na bitak na walang hanggan ang lalim. At mula sa bitak na ito, dahan-dahang umaagos ang masangsang na itim na ulap. Ngunit ang nakakatakot dito ay ang lahat ng bitak ay naririto lamang sa kalsada o sa mga mas bukas na lugar. Hindi ito kumakalat sa mga bahay o katulad ng mga lugar. Ang nilalang na kayang kontrolin ang lahat ng ito, malamang ay lumampas na sa antas ng mga tao. Ngunit kung ikukumpara sa pagtuklas ng mga di kapakipakinabang na katotohanan, mas mabuti pang isipin ang sariling kaligtasan sa ngayon. Nandyan na ang maliit na komunidad sa unahan. Tumingin si Jiang Nanyan sa navigation ng telepono. Pagkatapos, itinuro niya ang matayob na gusali sa harapan. Habang dumadaan sa hardin ng komunidad, hindi ko sinasadyang makakita ng isang makulay na mutant na prutas, na halos kapareho ng kinain ko noong nakaraan na prutas na may kakaibang kapangyarihan. Agad akong natuwa. Habang hindi napapansin ng iba, direkta akong kumuha ng makulay na prutas. Mukhang basta't lumalabas ang prutas na may kakaibang kapangyarihan.
Ang mga halaman ay hindi magbabago. Baka kaya kong magpalago ng prutas na may kakaibang kapangyarihan. Asawa. Maingat na tinawag ni Jiang Nanyan. Matagal na niyang binuksan ang pintuan ng unit. Pero hindi ako pumasok kaya nag-aalala siya. Nag-snap ako pabalik at inilagay ang prutas at pumasok sa gusali. Pagkatapos, inilok ko ang pintuan ng unit. Kaya't ang kaklase na may dilaw na buhok na tahimik na sumusunod sa likod, ay nailok sa labas. Siya'y mabilis na kumakatok sa pinto, halos umiiyak na sa pagkaabala. At ako'y nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng bintana. Nagpakita ako sa kanya ng isang mabait na ngiti. Pagkatapos ay umakyat na ako sa taas. Gusto mong makasungkit sa akin? Hindi kita papayagang mamatay. Kahit ang mga pating na may dilaw na buhok ay hindi na kailangang kumilos. Sa oras na yon, 7 o 8 lalaki na may iba't ibang armas ang lumabas na may masamang ngiti. Pinalibutan nila ang masamang asal na dilaw na buhok. Ang layunin nila ngayon ay malupit na. Nakawin ang lugar na tinitirhan ng mayayaman. Mga bahay na dati ay hindi namin kayang tirahan o laruin. Ang billiards ay kailangang laruin ng todo ngayon. Sa kabilang panig, dahil sa pagkawala ng kuryente, kami ay kailangang umakyat sa hagdang bato hanggang ika-20 palapag. Ang mga babae ay humihingal at nanginginig ang mga binti. Ako naman ay walang naramdamang pagod. Wala, para lang uminit ang katawan. Hindi ko akalain na ang unang antas ng ebolusyon ng katawan ay ganito katindi. Hindi ko alam kung kapag kumain ako ng isa pang kakayahang prutas, makakakuha ba ako ng bagong kakayahan? O makakapag-evolve ang katawan sa susunod na antas? Kasabay ng tunog ng pag-unlock ng password lock. Pumasok kami sa malaking apartment ng pamilya Jiang Nanyan. Dahil ang itim na ulap ay hindi pa umaabot sa ika-20 palapag. Nakatayo sa harap ng bintana, maaari pa ring maranasan ang matagal nang nawalang sikat ng araw. Naalala ko na ang presyo ng mga bahay sa marangyang komunidad na ito ay 3 hanggang 4,000 yuan bawat metro kwadrado. Ibig sabihin, ang malaking apartment na ito kasama ang renovation ay may kabuang halaga na higit sa 10 milyong yuan. Talagang mas malaki ang agwat ng tao sa tao kaysa sa tao at aso. Ngunit ngayon, lahat ng ito ay akin na. Ngayon, may isa pang mas mahalagang bagay. At iyon ay ang pag-inom ng pruweba ng kapangyarihang sobrenatural. Kaya nang kumakain ako ng prutas na ibinigay ni Jiang Nanyan, tinangay ko rin ang pruweba ng kapangyarihan. Habang pumasok ang pruweba sa aking tiyan, patuloy na dumarating ang pakiramdam ng kasiyahan sa aking isipan. Instant teleportation D1, host. Kayang lumipat ng biglaan ng 20 metro. Maaaring hindi pansinin ang anumang anyo ng lupa. Hindi pinapansin ang anumang kontrol at mga kakayahang magbigkis. Basta sapat ang lakas, maaari kong patuloy na gamitin ang teleportation. Wow! Nakita ko ang kapangyarihang ito at na-shock ako. Talagang ito ay isang napakamakapangyarihang sobrenatural na kakayahan. Ang pagsasama ng pisikal na ebolusyon at mga kakayahan ay talagang walang kaparis. Sa oras na ito, sa group chat ng telepono ni Jiang Nanyan, may isang residente sa unang palapag na nag-post ng video. Sa video, isang grupo ng mga lalaki ang may hawak na iba't ibang armas na agresibong umaatake sa pintuan ng unit. Ngunit hindi naman ako nagsalita ng marami. Ngayon ay nasa ika-20 palapag kami. Hindi rin sila mabilis na makararating dito. Kahit na dumating sila, mayroon akong baril na kayang labanan sila. Matapos mag-isip ng kaunti, nagpasya akong lumabas upang maghanap ng mga supply. Kasabay nito, susubukan kong alamin ang tunay na sitwasyon sa labas. Pagkatapos kumain, kailangan kong lumabas sandali. Pagkasabi nito, bigla akong humampas ng kamay at lumitaw ang 5 bote ng mineral na tubig. Pati na rin ang 3 piraso ng mainit at masarap na inihaw na manok. Kayong dalawa, kumain na rin kayo. Matapos makatanggap ng utos, saka lang naglakas loob si Liu Ruxue at Jiang Nanyan na kumilos. Tungkol naman sa sarili, ako ay nasa estado ng pagkabigla. Anong uri ng mahika ito na kayang magbunga ng pagkain mula sa wala? Bakit si Jiang Nanyan at Liu Ruxue? Hindi sila nagulat kahit kaunti. Kahit naramdam niyang nagwawala ang kanyang tiyan. Pero nahihiya si Nina humingi ng bagay. Kaya tahimik siyang umupo sa malayo at nagkunwaring nanonood. Inilihis ang kanyang atensyon sa ibang direksyon. Matapos ang lahat, hindi pa siya nakakapag-billiards ng formal. Hindi pa sila may tuturing na pamilya. Asawa, ano ang ginawa mo sa labas? Delikado pa rin sa ibaba ngayon. Nilunok ni Jiang Nanyan ang laman at nagalala siyang nagtanong. Umiling ako upang ipahiwatig na huwag silang magalala. Hindi ko pinapansin ang mga ganitong sira. Kapag wala ako sa bahay, tandaan mong ikandado ang pinto. Kung sakaling pumasok ang mga tulisan sa gusali, kontakin mo ako kaagad. Tungkol sa kung bakit ayaw ko nang iwanan ng baril. Pangunahin itong dahil hindi ko palubusang nagtitiwala kay Jiang Nanyan at Liu Ruxue. Sakaling ang dalawang babae ay may ibang layunin sa akin. Sa harap ng baril, mahirap siguraduhin na hindi ako matatamaan. Pagkatapos, nagpunta ako ng mag-isa sa hagdang bakal. Dito, nasimulan ko ang aking unang paglipat. Sa sandaling gumalaw ang aking isip. Agad akong naroon sa unang palapag. Talagang nakakatuwang walang bakas na pagdating at pagalis. Siyempre, nakakatakot din ang konsumo. Matapos ang ilang beses na pag-shift, naramdaman ko. Naubos ang aking lakas nang hindi bababa sa isang kapat. Ngunit mabilis ding bumalik ang lakas ng aking katawan. Basta't itataas ko ang antas, parang ito'y maging perpetual motion machine. Dumating ako sa isang katamtamang laki na pinto ng isang medium-sized supermarket. Matapos kumpirmahin na walang banta sa paligid, nagsimula akong mangolekta ng mga supplies sa tabi ng mga estante.
Nandito rin ang iba't ibang instant noodles na maayos ang pagkakapak. At karamihan dito ay hindi kontaminado. Mga merienda tulad ng maanghang na bar at tinapay. Hindi ko rin pinalampas ang mga maayos na shampoo at body wash. Dahil ito ay pangunahing hindi nababawi na yaman. Ang pagkakataon na magamit ito sa hinaharap ay magiging mas kaunti. Mahalaga rin na mag-ipon ng mas marami. Nakakatuwang isipin na may ilang shared power bank sa tabi. Malamang na may karga ang mga power banks. Diretsong nilagay ko lahat sa storage space. Pero nang tapusin ko na ang paglalagay ng mga bagay at naghahanda ng umalis, biglang may narinig akong tunog ng mabigat na bagay na bumagsak mula sa likuran.